Hello guys, good afternoon. So, welcome sa Video Card to Fail. So, this is Tech Jonathan. Babalik tayo. So, may repair tayo dito guys. Ito siya. Okay. Ready naman ang ating review today. So, ito yung repair na 2 pieces ito guys. Yan, 2 peraso na pa-repair ng customer. So, ang problem nito guys ay nagtutulong display daw. So, pakita ko naman sa inyo yung ating ito yung microscope inspection. So, ayan. Ayan siya guys. Ayan natin. So, ito yung microscope inspection niya guys. Puro siya lupa. Ayan. Yung ilalim ng biram niya, puro na lupa. Ayan, pati yung mga muspet, maraming lupa. So, according sa may-ari ay nag-ano daw, no display daw. Yan ang sabi. As you can see, napakadumi niya dito eh. Bali, binugahan ko na siya ng compressor. Medyo luminis-linis na siya. Pero hindi ganun kalinis. So, pakita naman natin via microscope. Kasi ito, mapasin nyo, ilupa pa yan. Hindi man masasaid kasi yung iba ay okay, ang problem nito ay may display, tapos nawawala, yun ayaw na mag-display. So, dahil nga marami ng lupa. Okay, so microscope tayo. Ayan, so ito yung pinicture natin kanina na maraming lupa. Ayan, so mapapansin natin yung ilalim ng VRAM. Ayan o, ilalim ng GPU chip, marami na siyang lupa. Ito. Ayan. Pinugahan ko na siya ng compressor na wala na yung mga lupa, pero ano pa rin, kailangan pa rin ng ultrasonic cleaner. Okay, so yun ang mga magiging solusyon dito. Marami siyang lupa. Ayun o, yung VRAM niya, pansin nyo. Ate na, pumunta ka dun sa ano mo, so ayan, so mano-mano natin itong via microscope. Kailangan matanggal yung lupa ng ilalim ng LPDA pa naman ang VRAM nito. So, mano-mano yan. Kailangan natin matanggal yung lupa. Ito lang ang issue nito, kailangan lang guys ng microscope. Kasi pag hindi microscope at minanwal nyo ng cleaning lang ng wala, hindi magiging matagumpay guys. Sasabasahin nyo. Kailangan ito ng microscopic inspection para sigurado kayo yung nililinis nyo dumi ay natatanggal. Kasi kung i-DIY nyo lang to, wala din to, mapapahamak pa to. So, marami na kasi nag-DIY guys na ganito ay napahamak lang din, hindi rin nagtagumpay. So kaya dapat ay dalhin nyo sa GPU expert. Ayan, para ma-repair siya ng maayos. Kasi sayang to, may sabi ng customer may display daw ito eh, nawawala ang display daw, sayang mag-display. Yun ang sinasabi ng owner. So dalawa yung pina-repair niya, isang gigabyte. So ang ginawa naman doon sa gigabyte, nag-display din. Kasi iba naman ang ginawa ay nilagyan ng thermal paste yung VRAM. So yun ay 0.5 ang thermal pad na nakalagay doon. So yan, mapapansin nyo guys, bago ako naglagay ng liquid ay manually tinanggal ko muna yung alikabok. Kasi kung magkakaroon agad tayo ng liquid na paglalagay, yung alikabok mababasa yun, makukonvert siya sa putik. At tapos mapasok po yun sa ilalim ng VRAM. So siya yung magpapahamak. Kaya sa pagre-repair, kahit sabihin cleaning, ay dapat may step process. May
step by step. So ganun po siya, hindi yung basta bira lang ng bira ng liquid. Ayan o. So yan po ay hindi rin nadadala ng ultrasonic lang. Kasi ang ultrasonic ay vibrate lang yan, pero hindi yung ganun ka-powerful na ano. Yung mga nakadikit kasi ay hindi natatanggal ng ultrasonic. Okay? So na-experience na. Kaya kailangan din natin ng manual cleaning. Yung microscopic na ganito. Yung ginagawa ko ganito. Tapos may mga process. So maraming process guys sa cleaning process. Hindi siya basta lang na mumurahing cleaning. So dito kasi sa atin ay 14 stage yan process ng cleaning process. Talagang sinisiguradong walang maiiwang dumi. Yan, napansin nyo, minamanual natin siya. Hindi natin agad siya pinapower on. So kasi may iniingatan tayong bahagi na ikasisira ng video card. Kaya, yan. Tapos ay yan. So, ito naman special ano. Kahit din na microscope itong likod. Ayan. Itong likod ay nakita ko na ito kanina eh. Picture na natin, nasenda sa may-ari. Ito naman ay yung likod hindi siya ganun ka ano, yung kadas. Yung talagang sa loob lang sa birang. Kasi itong likod ay may taklob naman kasi ito, may back cover eh. Yung sa ano, yung buga kasi ng pan ay nandito sa ano, dito yung buga ng pan eh. Kaya naipon yung lupa. Ayan guys, so mapansin nyo, napakalinis na nito. Malinis na pala siya. Pero hindi pa yan dyan tinatapos guys. So ganun dito sa atin ang cleaning process. Ayan, mapapansin nyo, parang nilinis na siya. Kasi kung personal ano lang, may-ari lang magki-cleaning at ganito nakita niyang okay na. So dito sa atin sa video card repair, hindi po ganun. Talagang dito sinusulit. Ayan, mapapansin nyo, medyo makintab na. Hindi pa yan. Kasi pag pinay-microscope mo yan, may tira-tira pa yan po. So ang kailangan dyan ay 14 stage of cleaning process. Maraming process pa. Iba't ibang liquid cleaning process pa yung ginagawa natin para sa maging malinis. Okay? So yan, kung mapansin ninyo sa inspection, ayan, mayroon pang mga parang ano, parang alikabok. So mapansin nyo, ayan, yung mga alikabok pa siya. Tapos yung mga butas na yan, yung mga holes na nakikita nyo, so kailangan ma-vibrate yan, yung alikabok dyan na nandyan sa ilalim. Yan, mapansin nyo yung ano, hindi pa ganun ka kintab yung mga paa ng capacitor. Ayan. Ayan. So medyo toasted na ito, klaseng medyo overheated na rin. Hindi ko alam kung may repair history. Baka wala naman ako nakikita ang mga hinang-hinang. Ayan. So ayan ang inspection natin sa harap. So buo naman tong ano, the PCI connections. So ayan, mapansin nyo, meron pa mga lupa-lupa. Ayan o. So sa ano na yan, pagbabad na doon sa step by step cleaning process. May lupa pa rin. Ito yan. Hindi siya ganun kasahit. So ibababad natin yan sa pampalambot ng lupa. Okay? And at least ngayon, kapag tingnan natin na medyo siguro pwede na natin siyang isalpak para for testing lang na kumbagang may display ba o wala. So bago natin siya i-ultrasonic. So pwede yan. Natuyo naman natin siya masyado eh. Na-secure natin na
yung mga MOSFET ay wala na siyang lupang nakabalot. Kasi kanina balot na balot yung lupa eh. Napansin nyo dun sa ating ano. So ngayon, sisilipin naman natin yung mga VRAM. Yan, yung GPU chip. Yan, kung mayroon pang naiwan na lupa, yung masyadong nakadikit. Kasi kung may ano man yan, so yan. Pansin natin. Ano. Yeah, so I think pwede tayo makasagawa ng testing process. Of course, hindi pa natin ito na testing. So, mahirap magtiwala sa sinabi ng customer na may display at baka ito ay shorted. So, testerin natin. Kailangan ng shorted. So, 12 volts. So, 0.400. Ang ating PCI 12 volts. 0.400, 3.3. 0.400. And this is 0.08. Voltage is 0.0300. So, good siya. 5 volts. 0.400. Okay, ito. So, ito yata yung VDDCI, itong coil na to. Yan, 0.0400. And this is VRA. 0.0500. So, it's good. It's good to know. So, wala siya. It's okay siya. So, of course, dito. 0.600. Positive. 0.800. 0.800. So, it's good siya. So, all present naman yung data lines. Testingin natin. So, kung ito may display, i-upload na lang natin yung total maiksi naman itong video kasi 12 minutes. Yan, sana may upload pa natin yung kanyang stress test. Okay. So, ng ano, kasi sabi ng customer may display before tapos nawala ng display. Okay, so ang ating monitor yan, yung sa kanan yung LG. So let's power on. Tingnan natin kung may display. Sabi ng customer nawalan daw ito ng display guys. So no display tayo guys. Still the display. Yan. So, power off natin again. No display. Minute ba? Minute naman. Yan. Ito yung sinabi ng customer kasi nag-no display daw po siya. Dating issue, may display tapos nawawala. Sapunot lang natin yung ano, baka madumi. Okay, let's power on again. Power on. Display, again. Ano yan? Okay. Okay, wala tayong display. Yung ating monitor na sa motherboard. Excuse me. Pwede ako makahingi. Wala pa rin tayong display guys. Power off. Walang display. Saksak muna ito natin. Ay, hindi siya uminit guys. So, walang hit yung GPU chip. Ayun, so may problema tayo. May nakikita tayong problema. Hindi nagkakaroon ng pag-init ang naka-GPU nito. Walang pag-init siya guys. So, dapat is umiinit siya. Power on. Nag-warm lang siya. LPD pa naman ang VRAM. Yun, nawawala. Yun, uminit naman. Yun, nag-display siya guys. May monitor. Ayan, may Asus na tayo. So, ito yung problema nito. So, ngayon, i-stress test natin ito. Okay? So, power off. Ayan, at least, may display na siya. Kasi ako dito may hari. Yun, before, ang naging problem niya before is, yun, may display, tas nawawala, tas hanggang sa no display na. Yun ang naging issue nito. So, ngayon, napansin natin. So, for sure, 100% na sure ko guys na dahil yun doon sa dumi, yung sira.
dito sa dumi na ito na pinakita ko sa inyo kanina. Ito. Dahil yan dito guys. Ayan o, pansin nyo. Ay, puro lupa yan eh. Dahil yan dyan. Buti nga hindi nag-short circuit eh. Ayan o. Yung ilalim ng biram na yan. So, puro lupa na yan eh. Nakadikit-dikit na yung ano yan. Yan, short circuit na yan. Ayan o. Tumigas pa. Yung mahabang itim na yan. Ito. Pansin nyo. Yan o. Okay. Yan, dikit-dikit na yung mga paa. So, ayan guys. So, full sure na dyan. Yan talaga nagkukos ng issue. Yan. So, may next repair tayo. Isa lang natin yun. Gigabyte naman yun. Actually, ito ay sindat yata sa may-ari. Walang alam kung sinad ni ating assistant na technician. Ito, may bakat-bakat pa guys. Kasi tinanggal na eh. Nilinis na kasi. Ayan. Nakapansin nyo to. Ano siya? Ayan o. Nilagyan ng thermal paste guys. Hindi nilagyan ng thermal pad. Yan, thermal paste ang nilagay dito guys. Yan, tapos dito. Kung napansin nyo, yung puti na yan. Thermal paste yan. Kaya nilinis na lang ng aking technician na isa. Yan. Ang naging issue nito guys, nag-do display. So, delikado ito. Sira ang biram lahat. So, yun ang pinakadelikado dito guys. So, sana hindi. Sana gumana ang protection, ang magandang protection. Madumi din ito guys. Yan. Kaya lang parang nag-DIY yata yung may-ari. So, nag-do display na rin ito. Hindi na rin siya guys nag-do display. So, yung boat nito guys ay no display na ngayon. Okay? Paano pinadala sa atin. Ayan. So, nahirap kasi pag ganyan nag-DIY guys na medyo walang alam sa video card. Kaya yan. Silipin natin, inspection din natin dahil lupa. Napapahamak. So, may process tayo. Inspection natin. So, ito ay maraming lupa. Ayan o. Pansin nyo. Ayan, tikit-tikit ang lupa. Tali muna natin. Bugahan muna natin ang tawag dito. Bugahan muna natin ang air. So, yung alikabok ay matanggal muna bago yung puto ay may air. Yung putang na alikabok ay bawasan. Cleaning natin to. Scoop. Natin siya naman ang cleaning. So hindi tayo guys pwede saksak ng saksak. Kasi naranasan ko na yan. Umuusok siya guys. Hirap ng ganon. Meron nga ako dati guys na sabi na gana daw. Kakrush lang. Pagsaksak ko, umusok eh. Kasi may liquid damage pala siya. Kaya pala siya nagkakrush. Problema. Sa akin pa inabot. Kasi umusok. Pero nabuhay ko naman siya guys. Kasi nga lang. Yung sa pyesa, abunado. Kasi nga, hindi naman yan before gano'n nasira. Yan, kaya ako pag nagre-repair, yan, daming lupa sa ilalim nito. Ano? Ano ba yung biram? Sa inyo? Ito, sa dulo. Dami. Puro alikabok. So, tinigin natin guys. Daming lupa at alikabok. Kung ano yun, tapos may yung residue pa, di putik na siya. Tapos may thermal paste pa, may pre-pang thermal paste. Nilagyan kasi ng thermal paste may-ari. Hindi ko alam kung may-ari naglagay. Pero nilagyan siya ng thermal paste.
tatalbugan yung yung mga ano guys, kapag ganito, nagki-cleaning tayo. So yung ano nito, yung dust na nasa ilalim, pumapasok lalo sa loob. So kaya yung mga customer natin or mga personal ano nyo na nagdi-DIY, so not advisable po. Dahil pumapasok po kasi nga sa ilalim. Pag binasa nyo yan, yung baga mga putik, pag natuyo yan, alikabok po kasi yun. Okay, kung naiintindihan po ng mga manonood natin. So nagiging putik po yung alikabok. Pag natuyo naman, babalik ulit siya sa alikabok. So, depende kung ano, kung residue siya at langis, so mananatili siyang putik. Okay, kaya dapat yung mga process sa pag-cleaning, hindi siya basta ilublob lang sa tubig guys. Yung tubig ay hindi nakakatanggal ng langis, tandaan nyo yan. Kaya marami nagki-cleaning, akala nila success na, after 3 days sira na. Dami guys, dami nang na-repair ko, libo-libong GPU na yung na-repair ko guys dito. Ganun yung mga issue sa DIY. Okay, after 3 days dead. Okay, ngayon, palalabasin natin yung langis kasama ng special cleaning liquid natin. Okay? So ayan, so papakita ko ngayon sa inyo kung gaano siya kalinis. Yung ano pa lang to guys ha, ilang stage pa lang ito ng cleaning. So may 14 stage yun guys, 14 stage of cleaning process. Kung mapansin nyo, malinis na siya agad, di ba? So ayan yung mga step by step procedure ng cleaning process namin. Mapansin nyo, malinis na siya. Pero hindi pa yan natatapos yan. May tira-tira pa kasi yan eh. Pag tinuyo yan, meron pa yan guys sa likabok. So silipin natin sa microscope para makita natin yung difference buhat kanina. So ayan, microscope, silipin natin siya. Ayan, so mapapansin nyo, so medyo may pagbabago, kumbaga. Siyempre kailangan pa yan ng ultrasonic kasi yung pinakaloob hindi naman natin alam, hindi natin kita na kung may nangatanggal. At least may pagbabago, hindi kagaya kanina. Ayan o, so mapapansin nyo, malinis, di ba? May pagbabago, nabawasan na yung putik o lupa. Ayan o, ilalim ng biram. Pansin nyo guys, may pagbabago, hindi gaya kanina na maraming putik o residue na may dust. So ayan, tapos siyempre sa tulong ng ating power air ay napalabas natin yung residue under biram and residue. Okay, so ngayon titesting natin to. Ito guys ay no display guys pa, no display. So pinadala sa atin parehas, no display parehas. Testingin natin siya kung may magkakaroon siya ng display. So, minsan kasi yung dumi lang, nagkukos talaga yan ng no display guys. Lalo na yung dust plus thermal pad residue o langis. Thermal pad residue kasi langis po siya. Form siya ng oily. So sana mag-display to. Kasi pag nag-display to, stress test naman ito after cleaning process pa. Pagkatapos, pag kailangan pumasa sa stress test. Kapag
Sorry guys, nalubat ako. So, nalubat tayo. Ayan. So, hindi ko alam kung gaano ka-explain ko nang biglang nalubat. So, yung isa kasi naka-charge. So, ito nalubat na pala. Ayan. So, sorry guys at nalubat. So, yung in-explain ko guys ay ito ay dead. Ayan, baka nalubat sa part na yon. Yan, na hindi siya umiinit yung GPU, tinetesting ko. So, dito dead tong 0.8 volts feedback niya, puntang chip. Yan, so dead siya. Then, check natin dito kung still dead. So, power on ulit natin, power on. So, itong ating IC na to, kailangan may 0.8% saka yung 1.8. So, 1.8 is present. Okay, so good siya. Ibig sabihin, nag-dead siya. Ito, kaya overheated ang chip. Okay, power off. So, papalitan natin tong IC na to. Okay. So, nalobat pala ang aking mic. So, hindi ko alam kung maganda yung mic ko ngayon guys. Pero napansin ko kasi yung unang record ko. So, maganda naman yung output. Kaya lang pag may electric fan, kinig na kinig dito sa mic. Maingay. Yun ang ano. Pero hindi siya maingay masyado. Yung noise ba? Pagka medyo clear naman. Ewan ko lang ngayon sana good yung ating recording. Nawalan kanina ng ano eh. Okay, so papalitan natin itong IC na to. Automatic guys, sa aking utak kasi nagre-register na minsan halos madalas ay alam ko na agad yung sira yung IC. Okay, so grab natin ang microscope para sa removing ng IC. Power on natin ang microscope. So ito ay 30 na GS38. Okay, so GS38. So madalas ito kasi guys dead ito. IC na to, GS9230. So mayroon tayo niyan mga IC dito, GS9238. 9238. Ito na yan. Ito. Marami akong IC niyan eh. So, may isa na, mayroon na ako dong isa. May YouTube live din yun. May YouTube recorded din yun. Okay, so ito yung nakapit natin. Remove natin to. GS9238. So, palitan natin ito. Yan, sa mga ganito guys, madalas ay alam ko na agad yung sira kapag ako nagre-repair. Siyempre sa experience din kasi guys, sa pagtagal ng experience mo sa pag-level ng video card repair, kaya halos parang nakaprogram na sa utak ko na ay, ito ang sira nito. Yung ni-repair ko nga guys, yung kahapon, may ni-repair kami kahapon na XFX 6600 XT. Galing na siya sa may repair history siya. Hindi natin banggitin yung store. Kilala kasi siya nang nagre-repair ng laptop. Siguro nagre-repair na din kasi siya ng ng video card. Bali hindi ko alam kung anong expertise niya. Bali ginalaw niya, ni-reflow niya yung GPU chip, yung kanyang VRAM, ni-reflow, pinalitan ng PWM, lahat ng mga IC pinagpapalitan niya isa-isa. Hindi niya pa rin nakuha guys. So ang problem niya is very basic. Basic lang yung problem niya. 5 volts lang ang problem niya. It's dead. IC lang yung pinalitan ko. So naging okay na siya. So yun lang yung naging issue. So yung niya siguro processing ng pagre-repair ay hindi niya siguro ganun ka-master. Kaya hindi niya nadali. Yung parang yung buong kasing PCB is kumbaga parang talagang lahat ng piyesa ginalaw na, pero hindi niya dali. Ang problem ay simple lang, 5 volts lang. May yun guys, may video yun sa ating YouTube channel. Yan, makikita na sa video ko na yun niya.
Yun lang yung problema. 5 volts. Kasi present yung kanyang ano eh. 1.8 volts is present. 0.75 feedback is good. Yun. Tapos dead yung kanyang 5 volts sa driver IC. Naku kang ano, Ikuha ako yun, no? pagkat mainit dito, oh, naghahatir ako. Okay. Tayo na lang matapos. Sudiin na natin ng kaunti para lumapat. Yan. Mainit. Kanyalis. Ayan. Sana maggumana. Ito tingin ko ito lang ang issue guys. Pag minsan kasi hindi ito nagana, dun sa likod may supply na 3.3 missing. No, pag minsan din ay tayo gumana. May stick. Ito, Dalawa ako. baka hindi ito laruan. Tama na yan Hindi po yan laruan. Ayan, so may sound pa rin ba tayo? So, bugahan natin. Lamitin na lang natin gamit ang compressor. Gamit ang compressor. Lamigin natin. Ayan. Okay. So, testingin na natin siya guys. I hope mag-work siya. Magkaroon ng display. So, nag-dead kasi yung kanyang 0.8 feedback. Okay? Feedback ang tawag ko dito. Hindi ko alam ano. Nakikita ko lang kasi sa mga board view at schematic. Parang feedback siya. Pero ano siya katapat siya ng 1 volts or 0.9 voltage ng Nvidia. Itong voltage na to. Parang GPU voltage siya. Iba ganito. Hindi ko alam kung gano'n yung function, di ako ganun katalino sa theory. Pero ang alam ko, itong voltage na ito ay parang feedback siya para mabuhay itong mga core, yung mga B-core nya. So ganun siya. Kasi meron pang isa, ito isa dulo na ito. Ang tawag dito ay para siyang BDDCI or BSUC. So yun ang alam ko So hindi ako ganun kapamilya sa mga sa mga wordings sa mga to. Basta ang alam ko, basta yun, 0.8 volts, 0.9, 0.7, and memory voltage here, itong dalawa na yan, 1.3 ang goods, 1.5 kapag hindi naka-on ang BSOC or BDDCI. Ito, narinig ko lang yun guys. So nakita ko lang yun sa pagre-research ko. Okay. So, tingnan natin kung iinit yung GPU chip. I hope uminit. So, power on. So, hindi pa rin siya guys nainit. Ay, nagwa-warm siya. I think, nagwa-warm. Ay, hindi. Mukha siya nagwa-warm. Pero, tingnan natin kung nabuhay. Kung nabuhay ang 0.8. Ay, hindi pa rin siya guys buhay. So, pag ganito, hindi buhay, wala pa rin voltage. Tingnan natin yung 3.3 or 11 volts. So, preset naman yung 11 volts. So, may 3.3 din siya. So, walang power good. Pero may enable. So, walang power good, pero may enable. So, power off natin. So, pagka ganito, at walang power good, pwede natin palitan yung IC. Ayan, yung IC. Palitan natin siya. Double check natin yung likod. Kasi dito ay minsan ay baka na tinamaan. Ito kasi yung mga resistor na to sa likod. At yung feedback galing dito ay baka may tama. Kasi yun ang feedback guys nito Meron siyang feedback na 0.8 voltage.
So, mukha naman goods. Tingnan dito. Kasi nakahuli ako dito. Dead yung 0.8 volts natin. Dito ko lang siya nakuha eh. Sa likod. So, yung supply niya is hindi siya lumaba ng resistor. So, kaya tinitingnan natin. Or else, ito ay sira. Itong ating icing kinabit. Tingnan natin nga yung pagkakasalay. Kung tama. So, kasi, ano, positioning lang eh. Tama naman. Subukan natin siyang palitan. Kasi minsan, defective din kasi minsan yung mga icing na bibili. Alam nyo guys, pag bumili online ng mga IC, kala nyo brand new. Sabihin ko sa inyo, mas matibay pa yung nakakabit sa mga board na ikinabit nyo natin. Yan. Kasi yung mga online guys, hindi mo naman sigurado kung brand new yan eh. Minsan kasi ano siya eh, madaya eh. Hindi nagana. Alam nyo yun? Kahit sa mga ibang vlogger, mapapanood nyo. Yung IC nila, not working. Lagyan natin to ng para kumapit siya na maganda. So, ang ginagawa ko dyan ay nilagyan ko ng ano. Subukan natin siya guys, palitan. Pag nag-work siya, sira yung IC. Diba? Ano lang siya kasimple. Lagyan natin siya ng hinang. Natin yung ano, parang naiwan yata yung ano, naiwan yung wire. May wire pa kasi ano. Okay. Nag-chat po ako sa inyo. Nag-text po ako. Alas 2. Wala po yung ano eh. Ay, nag-failed. Hindi nag-send. Ano po sana yun? Alas 2 ako nag-send eh. Ayun, nag-send na ngayon lang. Hindi nag-send kanina. Sabi ko po, Lunes na po ang pasok ng dalawang OJT. Lunes po. Lunes lang po sila. Hindi po, gawa ng anak. Saan maingay? Ano po kasi, yung isa kasi, hindi po natapos yung OJT. Gawa ng, di ba po, bumagyo. Nung 1 week. Di ba 1 week bumagyo. Hindi po natapos yung babae. Kaya 3 days hanggang Friday, wala siya. Tapos yung isa naman, nagpaalam kasi magpapaano sa LTO. Saan po? LTO. Pero Kaya Lunes po. yung OJT po ng babae, saan po siya nag-OJT? Ayun dati po. Yung dati po yun, tinatapos lang po. Saan po siya nag-dito? 3 days na lang po yun. Dito po. Doon sa ibang ano. Tapos pag nakatapos na po siya, nandito na po siya. Apo. Tapos yung lalaki po, Ayun. dito Friday naman po. Hindi po ano po yun. Wala lang nagpaalam lang na wala ngayong Friday. Ngayon lang nagpaalam na wala siya at may inasikaso lang sa LTO. Pero next week po, Apo, andito po. dito Friday. Bukas nandito yun. Sabado. Yung lalaki po. Apo. Sige po. Tapos yung babae po, Monday, sigurado, dalawa, nandito sila. Apo. Tapos na po yung babae po na ano, sa OJT po. Opo, opo, tapos na po. Ay, Paano hindi pala napatay.
Balik tayo. Sige po, Kano. Salamat po. So, remove natin ulit. Palitan natin. Bukan na ulit natin at baka hindi chumamba. O baka sira yung IC. So, malalaman natin yan. After removing. Hindi nag-send yung text ko eh. Ha? Hindi nag-send yung text ko kay KJC. Bakit? Makalis ka dito, mapasok ka. Mainit ito. Okay. Lagyan na natin ang flux para lumambot. Kasi masyadong matigas siya eh. Kaya pa rin kasi may flux. Ganun. Tawag mo yan, nak. Saan galing to? Send mo lang yan. Dito yan? Okay. Yan, maganda-ganda position ito. Baka yung kanina ay pangit ang position kaya hindi lumana. So, hindi lang natin alam pero mas maganda na yung pinapalitan. At baka nga naman sira po yung isang IC. Okay. So, touch natin kasi masyadong malalaki yung ano at baka mag-short circuit na mga katabi. So, remove natin ang exist. Ayan. Okay. So, ano na natin? Remove ko lang yung mga dumi para maganda-ganda ang ating process. So, anuin ko na lang ulit ng compressor para mas mabilis lumamig. I hope mag-works. Para hindi masayang yung ating oras. Daddy, Po. namimiss ko na si Mommy. Okay, so wait lang for minutes. Mag-cool down tayo kasi malamig itong ano, ano. Ito mas mabilis itong ating ano kasi mabilis ang hangin. Okay, so ready for testing. Mainit-init pa yan pero huwag mong pindutin, anak. So I think mag-work siya. I hope. Lagyan natin dito. So pag hindi pa rin siya guys nag-work, alam na natuluyan to, sira ang ano nito, DRAM or GPU chip. Kasi dapat kasi hindi talaga tinatanggal yung ano, yung thermal pad sa ganito. Malimit yan guys. Ito kasing AMD, sirain kasi ito. Daddy, namimiss ko na Fast si heating kasi Mommy. yung GPU chip niya kumpara sa Nvidia. Excuse me. Dad, excuse me. Ano po yun? Namimiss ko na si Ay, antayin mo si Mami. Ito ka muna, ito ka muna. May ginagawa ko. Mami siya eh. Ay, hindi mo na mapipilit po si Mami. Ako sa kanya, tawagan Oh, alis mo na, anak. Tawagan ko siya pwede. So, yun na natin siya. Saan na ba? Try
natin sa Tawagan mo si Mami. try natin sa monitor. Yan. Tingnan natin kung iinit. So, let's power on. Hindi pa rin, wala pa rin guys. It's dead. So, why ganun? So, dead pa rin siya. Nakasaklap naman na ito. So, wala, hindi pa rin pumapasok yung ano niya guys. So, bakit ganun? So, already dead. Okay. Ang problema ay dead pa rin. Why? Dito. Why? Dead pa rin siya. Yung 5 volts niya. 11 volts ito. Saan ang 5 volts nito? Ito yung 5 volts yata. 5 volts. Ito. Ito. Ito yung 5 volts. So, present naman yung 5 volts niya. Kaya lang, it's already dead. So, power off. Yun lang. So, yung power good niya is dead. Pero may enable siya. Hirap na. Hirapan ako dun. So, power on. Merong 1.8. So, may 0.8 feedback. May 3.3. Present naman siya doon. Power off. So, why? Why? This is dead. Dead pa rin siya guys. Pinahirapan ako nito So, ano natin? So, this is for 49 minutes. 49 minutes. So, Microsoft tayo. So, yung power good niya yung missing. Hindi naman short. So, ito present siya Pero ayaw niya lumabas. Hindi naman to shorted. Kasi dapat ito mabuhay Wala naman shorted. Goods. Mga gates niya. Goods naman. Good naman. Tinawalis ka dito. Doon ka sa ano mo. So, goods naman yung mga ano nito. So, kaya ito. So, goods din naman to. Bakit siya ayaw mag-on? Itong ano na to. Ayaw niya mag-on. Bakit? Goods naman. Dito saan to? Sensor. So, GPU chip sensor possible. Parang may missing dito. Hindi ko alam kung anong effect nitong missing na to. May damage dito sa dulo. Hindi naman shorted yung VRAM. So, medyo nahirapan tayo guys dahil wala tayong schematic o board view para malaman natin ang power good. Okay. Hanap lang tayo. Hanap muna tayo ng tayo ay 52 minutes. So ito guys, continue ko na lang to second video. Kasi masyadong mahaba na, 1 hour na tayo. So second na lang natin kasi may pangalawang repair na natin to. Okay? Update ko na lang kayo for second. Kasi ito ay RX 570 pa ng pangalan. Okay po?